Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako si Farah ng Cotabato. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Miss Aya, ay hango sa tunay at sariling karanasan namin ng kakambal ko. Ayon kay inay, hindi naging normal ang panganganak niya sa amin. Gabi ng bagyong may kasamang kulog at kidlat. Sabay daw kaming isinilang ni Fina. Ako bilang tao. Siya bilang ahas. Kulay gatas ang balat niya at may matang bughaw na tila kumikislap sa dilim. Nang makita siya ni Itay, nagngit-ngit ito. Akala raw niya isumpa ang isinilang sa amin. Walang inaksayang oras ang aking ama. Kinuha niya si Fina at kahit umiiyak si inay, dinala niya ito sa pusod ng kagubatan. Doon raw niya pinalaya ang kakambal ko na tinatawag nilang engkantong ahas. Doon umano ito nararapat. Magmula noon, hindi na muling binanggit ni Itay ang tungkol sa aking kakambal. Ang buong baryo, maging ang buong pamilya at mga kamag-anakan namin, lahat sila'y naniwala na ako lang ang isinilang ng aking ina. Pero ako, hindi ko kailanman nalimutan si Fina. Magmula pa kasi noong paslit ako, parati na akong nakakakita ng kulay puting ahas. Kahit saan ako magpunta, hindi talaga ito nawawala. Bigla-bigla na lang siyang sumusulpot nang hindi ko alam kung saan nagmumula. Pero isa lang ang alam ko ng mga panahong yun. Malakas ang koneksyon naming dalawa. Pakiramdam ko, buong-buo ako kapag nakikita ko ang kulay puting ahas o di naman kaya ay nakakasama. Di katiting natakot din. Wala akong nararamdaman. Sa katunayan, noong bata pa ako'y palagi kong inaabangan ang pagdating ng kulay puting ahas. Tahimik lang siya. Hindi gumagalaw, pero naroroon. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gilid ng poso, minsan pa'y sa ibabaw ng bubong. May mga gabi din noon na bigla akong nagigising dahil sa malamig na simoy ng hangin. Sa dilim, may nakikita akong anino sa labas ng bintana. May mga huni ng ahas akong naririnig. Hindi nakakatakot, kundi parang may sinasabi o parang may tinatawag. Hanggang sa tumungtong ako ng 7 o 8 taon, nagsimula na siyang magpakita ng mga kakaiba. Kasabay ng paglaki ko ay ang dahan-dahang paglaki din ng katawan niya. Ang dating maliit at gabulating katawan ng ahas, nagiging kasing laki na ito ng braso ko. Kaya naman mas kinatakutan pa ito ng aking ama sa pag-aalalang baka matuklaw ako at mamatay dahil sa kamandag nito. Dahil roon, naging patago ang pagkikita namin ng kulay puting ahas. Hindi ko na ito hinahayaang magpakalat-kalat sa loob o bakuran ng aming bahay. Sa takot ko din na baka saktan siya ng aking ama o di naman kaya ay pagtripan ng ibang mga kabataan. Hanggang sa di kalaunan, Miss Aya, nag-anyong tao na nga siya at parati nang nakikipaglaro sa akin. Kung dati ay galit ang aking ama dito, pero noong makita niyang ligtas naman ako habang kasama ito, naging malapit na rin siya sa kakambal ko. Isang hapon, habang naglalaro ako sa damuhan, bigla na lang siyang lumitaw bilang isang napakagandang babae. Maputi siya, mapula ang mga labi, at ang mga mata niya, gaya rin ng mga mata ko. Kung paghahambingin nga kaming dalawa, ay magkamukhang magkamukha talaga. Maliban na lamang sa kulay ng balat. Napakaputi at napakakinis kasi ng sa kanya. Samantalang sa akin naman, sakto lang, morena at may bahid pa ng kagat ng insekto. Ako si Fina, kakambal mo. Nakangiti niyang sabi. Hindi na ako natakot at nagtaka. Alam kong may bahagi sa akin ang nawawala na sa kanya ko lang hinahanap. Mula noon, Miss Aya, tuwing dumadalaw siya, palagi na kaming magkasama, naglalaro, nagkikwentuhan, at sabay tumatawa.
Pero palagi din siyang umaalis bago dumilim at palaging paalam ang kanyang huling salita. "Huwag mo kong banggitin kahit kanino ah." Tanging pagtango lang naman ang nagiging tugon ko sa kanya. Lumipas ang mga taon. Habang ako'y nagdadalaga, mas naging madalas ang pagdalaw niya. Hindi lang tuwing gabi, kundi pati sa mga oras na tila may masamang nangyayari. Isang beses, muntik na akong masagasaan sa may palengke nang bigla akong hilahin ng hindi nakikitang kamay. At sa gilid ng kalsada, nakita ko si Fina. Nakatingin lang sa akin bago siya biglang naglaho. Nararamdaman kong iba na siya. Hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Kahit na alam kong hindi siya tulad nating mga tao. Sa bawat sandaling magkasama kami, nararamdaman kong buo ako. Buo kaming dalawa. Dalawang katawan, iisang kaluluwa. At sa kabila ng maraming kabinataang humahanga sa akin, dahil sabi nila maganda raw ako, may kakaibang ningning sa mga mata't ganda ng ngiti. Wala ni isa sa kanila ang nakapukaw ng puso ko. Pero isang gabi, madilim ang daan pa uwi mula sa bahay ni Tia Sabel sa kabilang baryo. Kasama ko si Lester, ang kababata ko. Gaya ng dati, may dala siyang flashlight at ako na may nakaalalay sa braso niya. Tahimik lang kami habang naglalakad. Magaan ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Habang naglalakad nga kami, nagulat ako nang may inamin sa akin si Lester. Hindi ako makapaniwala nang sabihin niya sa akin na mahal niya umano ako. "Mahal kita, Farah. Simula pa noon, may gusto na ako sa'yo." Pag-amin niya sabay iwas ng tingin. Hindi ako nakasagot. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil natulala ako sa bilis ng pagtibok ng puso ko. Pero hindi ko na siya nasagot pa. Dahil bago pa ako makapagsalita, mula sa dilim ng gilid ng daan, may lumitaw na 5 lalaki. Amoy ng alak ang mga itong bumungad sa amin. Isa sa kanila si Renan, isa sa mga matagal nang gustong manligaw sa akin. Palagi akong inaabangan sa kanto at kinukulit na manliligaw umano siya, pero palagi ko siyang tinatanggihan. "Hoy, Lester, saan mo dadalhin si Farah ha? Akin yan ha." Bungad na wika ni Renan, sabay ngisi ng nakakaloko. Pumagting ang taenga ko at nag-init ang ulo ko kung kaya't napagsabihan ko si Renan. "Hoy Renan, hindi mo ko pag-aari ha. Tigil-tigilan mo nga ako." Ngunit gayon na lamang ang takot na naramdaman ko nang lumapit sila at pinaikutan kami. Si Lester, agad akong iginawi sa likod niya. "Teka lang mga brad," sabi ni Lester, galit pero kalmado. "Wala kayong karapatan." Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya nang isang suntok ang bumagsak sa pisngi ng kababata ko. Kaya't napasigaw ako at akmang sasaklolohan na sana ang binata. Pero bago ko masaklolohan ito, hinawakan na ako ni Rena ng mariin sa braso. "Kung ayaw mong masaktan pa tong lalaki mo, sumama ka na lang, Farah." Anas niya at napakabaho ng hininga. "Bitawan mo ko!" Sigaw ko habang nagpupumiglas. Sinuntok ulit nila si Lester. Pinatumbas sa lupa at pinagtulungan ng 3. Tila hindi sila tao sa gabing yun, kundi mga hayop. Ako naman, pilit hinihila ni Renan papunta sa madamong bahagi ng daan. Umiiyak na ako habang sumisigaw at nagmamakaawa. "Kung ano man ang binabalak mo, Renan, huwag. Huwag pakiusap. Huwag mong ituloy." Pagmamakaawa ko. Pero ngumisi lamang si Renan. Hinawakan niya ang gilid ng damit ko. Sabay sabing, "Matagal ko na tong hinihintay, Farah. Huwag ka nang magpumiglas pa." At doon, sa pagitan ng luha at takot, tinawag ng puso ko ang tanging nilalang
na alam kong makakakita sa akin kahit sa pinakamadilim na sandali. Fina, tulungan mo ako! Fina! Mula sa katahimikan ng kagubatan, may dumagungdong na huni ng mga ahas. Sumipol ang hangin, malamig na parang kamatayan. Tumigil si Renan, napalingon ng mga kasamahan niya. Sa damuhan, lumitaw si Fina. Nakasuot ng puting-puting bestida, mahaba ang buhok na animoy ulap at ang mga mata niya'y asul na tila apoy sa loob ng yelo. Bitawan mo ang kakambal ko. Malamig na sambit niya. Teka, sino ka ba? Tanong ng isa. Hindi siya sumagot. Sa isang iglap, mula sa pagkatao, naging dambuhalang puting ahas si Fina. Ang balat niyang parang perlas ay nagliliwanag sa dilim. Agad na napasigaw ang isa sa mga lalaki. Napaatras si Renan, pero huli na. Umikot ang katawan ni Fina sa paligid namin, tulad ng kulog na bumabalot sa gabi. Isang buntong hininga mula sa kanyang bibig, ang naging hangin na parang bagyo. Tinapon ng 4 na lalaki sa paligid. Ang mga mata nila'y tila nanlilisik sa takot. Ayaw mong makinig, Renan. Bulong ni Fina, pabalik sa anyong tao. Dahan-dahang lumakad papalapit, habang hawak ang kanyang baston na gawa sa kahoy na kulay puti. Pinilit mong angkinin ang isang bagay na hindi mo kayang angkinin. Patawad! Hindi na mauulit. Hindi ka humingi ng tawad. Nanglait ka, nagsinungaling ka, at sumira ka. Sa isang kumpas, gumapang mula sa lupa ang mga maliliit na puting ahas. Pumulupot ang ilan sa leeg ni Renan at ng mga kasamahan niya. Hindi upang patayin, kundi upang maramdaman nila ang lagim ng gabing yun habang buhay. Hindi ko kayo papatayin, pero bawat gabi, maririnig ninyo ang huni ng mga ahas sa panaginip, sa dilim, sa bawat lugar na pupuntahan ninyo. Hindi niyo ako makakalimutan. Naiwan si Renan at ang kanyang mga kasama sa gilid ng daan. Lupaypay, umiiyak, nanginginig sa takot. Lumapit sa akin si Fina at dahan-dahang yumuko. Para. Niyakap ko siya ng mahigpit. Buong katawan ko nanginginig. Akala ko wala ka. Akala ko katapusan ko na. Hinaplos niya ang buhok ko. Hindi kita iiwan. Habang may hininga ka, narito ako. At habang buhay ako, walang makakapanakit sa'yo. Umiyak ako sa dibdib niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Tahimik na. Ligtas ka na. Paglingon ko, nakita kong gumagapang palapit si Lester. Nanginginig habang duguan ng labi. Para. Tawag niya sa pangalan ko. Lumapit si Fina sa kanya at sa isang haplos ng kanyang daliri sa noo ni Lester, tila humupa ang sakit at bumalik ang lakas nito. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling nagpakita pa si Renan at ang mga kasamahan niya. Kahit pa ang buong baryo ay walang alam sa nangyari. May bulong-bulungan na ang mga lalaking yun ay palaging tulala. Tila bangungot ang kanilang nilalabanan sa gabi. Isang gabi na naman, nasa loob ako ng bahay, nag-aayos ng banig, habang si inay ay nagkukusot ng damit sa poso na nasa gilid ng bakuran. Ang aking ama naman, gaya ng nakagawian ay nasa labas lang, tahimik na naninigarilyo sa may balkonahe. Maya-maya pa, nagulat ako nang biglang may sumigaw. Para! Bilis! Halika rito! Tarantang-taranta ang boses ng aking ina. Agaran akong lumabas. Nang tumambad sa akin ang tanawin sa harapan ng bahay, halos mawalan ako ng boses. Si Fina, ang kakambal kong engkantada, nakahandusay sa damuhan.
Putik-putika ng kanyang bestida at ang balat niya'y sugat-sugat. Parang natutuklap na kaliskis ng isda at ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Putlang-putla ang labi niya nang tignan ko. "Fina!" Sigaw ko. Napaluhod agad ako sa tabi niya. "Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Bumaling siya ng kaunti. Pilit binubuka ang kanyang bibig pero halos walang boses ang lumalabas. "Tulungan mo ko, para masakit." Ipasok natin siya. Madali. Sabi ni Itay. Wala na siyang tanong. Wala ring alinlangan. Agad kaming nagtulungang buhatin si Fina papasok sa loob. Magaan pa rin siya, pero para siyang bangkay. Matigas, malamig at basang-basa ng pawis. Hiniga namin siya sa banig. Kumuha ko ng palanggana, maligamgam na tubig at malinis na bimpo. "Para..." Mahinang bulong ni Fina habang pinupunasan ko ang kanyang muka. "Gumaganti sila." "Sino, Farah? Sinong gumawa nito sa'yo?" "Yung albularyo. May babaeng lumapit sa kanya. Yung ina ni Renan." Natigilan ako. "Yung lalaki? Yung isa sa mga..." Tumango siya, bagamat hirap gumalaw. Lumuhod si Itay sa paanan ng banig at halos maiyak na ito habang tinitignan ng kakambal ko. Anong ginawa sa'yo ng albularyong yun? Fina, sabihin mo sa akin, anak. Dahan-dahan siyang nagkwento habang pinipigilan ng pag-iyak. "Hinanap nila ako sa lugar kung saan ako humihimlay. Hindi ako lumalapit ngayon sa kanila, pero sila ang lumalapit. Dinala nila ang mga gamit ko. May bahagi ng buhok at tela mula sa damit ko. Hindi ko alam kung saan nila nakuha. Ginamit yun ng albularyo. Habang binubulungan, ramdam ko ang pagkapudit ng balat ko, Farah. Hindi lang sakit, parang kinukuhanan ako ng buong pagkatao." Hawak ko ang kamay niya habang umiiyak siya. "Parang may apoy sa ilalim ng aking balat. Unti-unti akong nalalata. Wala akong magawa. Hindi ako makalaban. Hindi ko kayang saktan ng isa sa taong hindi ko nakikita. Tanging isip ko lang, ikaw, para tulungan mo ko." "Diyos ko, Fina, bakit? Napakasama nila." Tumatangis kong wika. Nilingon ko si Itay. Kita kong puno ng galit ang mga mata niya. Hindi ko palalagpasin to. Bulong niya. Anak kita, Fina. Kambal kayo ni Farah. Kaya hindi ako papayag na may mangyari sa iyong masama o kahit isa man sa inyong dalawa ni Farah. Tumulo ang luha ng kakambal ko at nagpasalamat sa aming ama. Agad akong bumalik sa pagkukuskus ng mga sugat niya. Ang balat niya'y parang nagngangaliskis, hindi tulad ng normal na pagkasunog o gasgas. Para talaga siyang ahas na nagbabalat, pero marahas, namumula at may ilang bahagi na dumudugo. Tumitig siya sa akin. Nanghihina ang katawan niya, pero may ningning pa rin sa kanyang mga mata. Nang gabing yun, hindi kami natulog. Ako, si Itay, at si Inay. Salit-salitan kami sa pagbabantay kay Fina. Bawat daing niya, bawat impit ng sakit, tinatanggap naming lahat. Sa gitna ng dilim, habang nakahiga siya at nilalamig, narinig ko siyang bumulong. "Para, maraming salamat ah. Mahal kita, Fina. Kapatid kita kaya wala kang dapat ipagpasalamat." Sagot ko agad.
sabay pisil sa kamay niya. Basta, salamat ulit, Farah. Yun ang huling sinabi sa akin ni Fina. Noong gabing halos hindi siya makahinga sa tindi ng sakit ng kanyang katawan. Sugat-sugat ang balat niya, unti-unting natutuklap, at kahit anong gamot at dasal ang gawin namin, hindi agad siya gumaling. Ilang araw siyang hindi halos makakain. Binantayan namin siya araw-gabi. Pinainom ko siya ng katas ng halamang gamot. Pinupunasan ko siya ng dahon ng alagaw. At tuwing gabi, sinisindihan ko ng kandila ang altar habang taimtim na nagdarasal. Hanggang sa isang umaga, paggising ko, wala na siya sa banig. Fina! Fina! Tawag ko agad habang kinakabahan. Lumabas ako ng kwarto. Nakita kong nag-aalalang sumilip si inay sa bintana. Saan pumunta ang kapatid mo, Farah? Tanong ng aking ina. Si Itay naman, agad tumayo at tinungo ang likod bahay. Nagbabaka sakaling naroon ang kapatid ko. Pero wala siya doon. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Itay. Isinama niya ako sa liblib na baryo kung saan nakatira ang albularyong tinutukoy ng kapatid ko. Pagdating namin doon, bakas ang gulo sa paligid. May mga yapak sa lupa, malalalim, at may bakas pa ng dugong na tuyo. Nagkalat ang mga basag na garapon, tuyong dahon, at kandilang natunaw sa basang lupa. Sa gitna, nakalupasay si Ka-Fidel. Walang malay. Nanginginig ang mga kamay at may dugo sa kanyang bibig. Nang lumingon kami sa paligid, nakita ko siya. Si Fina. Nakasuot siya ng puting bestida. Makinis na muli ang kanyang balat. Wala na ang mga sugat. At sa ilalim ng sinag ng araw na dumaan, tila luminaw pa ang liwanag sa kanyang anyo. Tahimik siyang lumapit sa amin. Para, tapos na. Mahina niyang sabi. Agad akong lumapit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin? Napaluhod ko siya. Sagot niya sabay tingin kay Fidel. Hindi ako gumanti para sa sarili ko. Ginawa ko to para sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita. Fina! Fina! Hindi ko sila pinatay. Pero ipinadama ko sa kanila ang lahat ng sakit at takot na ipinasa nila sa iba. Ipinakita ko sa kanila ang sarili nilang kasamaan. Tumulo ang luha ko. Tapos na. Pwede ka nang bumalik. Pwede ka nang manatili sa atin. Kasama ko. Kasama na natin si Inay at si Itay. Hindi pwede. Alam mo naman kung anong uri ako, di ba? Hindi ako nararapat tumira sa bahay natin. Mapapahamak lang kayo sa oras na malaman ng mga tao ang tungkol sa akin. Kailangan ko nang bumalik sa lugar kung saan talaga ako nararapat. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi. Umiling ako. Hindi mo ko pwedeng iwan, Fina. Hinawakan niya ang mukha ko. Hindi naman kita iiwan. Kahit wala ako sa tabi mo, nandito ako. Sa puso mo, sa isipan mo. Kapag kailangan mo ko, ipikit mo lang ang mga mata mo. Sabay turo sa dibdib ko. Hindi ko na napigilan. Napayakap ako sa kanya. Mahigpit. Sa loob ng yakap na yun, parang bumalik ako sa pagkabata. Sa panahon na kami magkasama sa ilalim ng araw, nagtatawanan, naglalaro sa damuhan. Salamat, Farah. Minahal mo ko kahit alam mong iba ako. Kahit alam mong hindi ako ganap na tao. Pasabi kay Inay, patawad at masaya akong nakasama ko kayo kahit sa maikling sandali lamang. Wika niya
at tinignan ng aming ama. Nilapitan siya ni Itay at niyakap. Hindi na napigilan ng aming ama ang maluha habang walang tigil sa paghingi ng tawad. Ngumiti ang kakambal ko at sinabing walang dapat ihingi ng tawad si Itay dahil kahit na dinala umano nito ang kambal ko sa gubat, sinigurado naman ni Itay na hindi niya napapabayaan si Fina. Doon ko nga lang din nalaman na gumawa si Itay ng kubo at doon itinira si Fina. Dinadalaw siya palagi ni Itay at dinadalhan ng mga paboritong pagkain. Isa pa, palagi umanong ipinapaintindi ni Itay kay Fina na kaya ginagawa ng aming amang sa gubat siya manirahan dahil gusto lamang nitong mailayo siya sa mga mapanghusgang tao. Ayaw ni Itay na masaktan ng kakambal ko o ito man ang makasakit ng tao. Kaya't hanggat maaari, inilalayo niya ito sa maraming tao. Niyakap ko ng mahigpit ang kakambal ko matapos malaman ng tungkol sa ginawa ng aming ama. Todo iyak ako at nagmamakaawa. Pina, pakiusap, huwag mo kong iwan. Sige na, huwag mo kong iwan. Habang yakap ko siya, ramdam ko ang unti-unting pag-init ng kanyang katawan. Hindi ito init ng lagnat, kundi init ng liwanag. Hanggang sa dahan-dahan siyang naging usok. At sa huling pagkakataon, naramdaman kong lumampas siya sa pagitan ng aking mga palad. Pina! Huling tawag ko habang pinagmamasdan siyang naglalaho. Makalipas ang ilang linggo, nanahimik ang baryo. Hindi na muling nanggamot si Ka Fidel. Lagi na lang siyang tulala, nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi nagsasalita, parang may taning na takot sa mga mata. Si Renan at ang mga barkada niya, isa-isang umalis sa baryo. Ang isa, nabaliw. Ang isa hindi na natutulog. Binalot sila ng kahihiyan at pagkatakot. Kaya naman naisipan ng mga itong lisanin na lang ang lugar na kinatitirhan. Kami naman sa bahay, unti-unting bumalik sa normal. Pero hindi ko maipagkakailang wala na si Fina. Minsan, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Sa hangin, sa liwanag ng buwan, sa mga gabing tahimik. At lalo na kapag nag-iisa lang ako.